Napakalaga po ng pananalangin sa araw-araw. Paano ito ay kailangan natin sa huling panahon ito dahil napaka-delikado ng panahon natin ito ngayon. Tawag dito sa panahon ito ay perilous time. Delikado, napaka-delikado ng panahon natin ngayon. Kaya nga, maaaring tanongin ang bawat sa atin, what is happening? Ano ang nangyayari sa panahon natin ito? Dahil napaka-delikado ng panahon ito na kung saan kailangan ng bawat sa atin ang pananalangin. Kaya nga, sino sa atin yung araw-araw ay nananalangin? Sino sa atin yung maging sa ating mga tahanan, pagkatagising, tayo ay nananalangin? Taas ang kamay, yung nahilig manalangin, o araw-araw nananalangin. Ito po ay kailangan ng bawat sa atin dahil napakahalaga ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po ay magkapartner ang pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya ito ay ating ugaliin sa araw-araw. Make it a habit. Dahil ito ay mahalaga sa buhay ng bawat sa atin. Ang ating pagsasalusaluhan ay tungkol ito sa huling panahon ito na nangyayari dahil na ang panahon ito ay napakadelikado. Ang ating pagsasalusaluhan is what's happening now? It's perilous time. Ito ang ating pagsasalusaluhan at ang banal na kasulatan ay may mga hula or prophecy na nangyayari about these last days. Ito ay napaka buhay na buhay sa bawat isa sa atin ang mga nangyayari sa panahon ito. At ang mga Bible, ang banal na kasulatan at ang Bible, ang Scripture ay may mga predict. Ano yung predict? The Bible predict there will be. Unang-una, number 1, compression of time. Ito yung unang-una na sinasabi ng banal na kasulatan or pinipredict ang Scripture, compression of time. Number 2, acceleration of activity. Pabibilisin ang pagkilos, yun ang Tagalog, acceleration. Number 3, magnification of personality. To be mature. Ito yung magnification of personality. To be mature in life. Sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, dito kailangan tayo mag-mature. Number 4, increase in intensity of living. Or pagtaas ng antas ng pamumuhay. Ito ang gagawin ng Diyos sa huling panahon ito. Na ang antas ng ating pamumuhay ay itaas niya. Number 5, deterioration of character. Number 6, emasculation of manhood. Number 7, erasure of standards. Number 8, perversion of principles. Number 9, hardening of hearts. Number 10, rise of the worship of evil. Meron 10 na pinipredict ang banal na kasulatan. At sa 10 ito ay merong 6 na binigyan ako ng mahalaga. Dito sa 10 ito, yung 6 ay binigyan ko ng napakahalagang upang maunawaan ang bawat isa sa atin. At unang-una ay yung comprehension of time. Ito ay binigyan ko ng maunawaan. Sa aking pagbabasa, ito ay binigyan ng kaunawaan ng banal na Espiritu sa akin upang inyong maunawaan. Ano yung
compression of time. Or pagdiin, pagbiga, ibig sabihin ng compression. Pagpapaikli, yan ang ibig sabihin ng compression of time. What is compression of time? It is a divine or God's involvement. Pag sinabing divine intervention, ito yung ang Diyos ay mismo kumikilos pag sinabing God's intervention. Where God accelerates, shortens, or fast-track process which would naturally take years into as much shorter. Ibig sabihin, yung mahabang panahon ay binigay ng Diyos, ang gagawin niya sa huling panahon, ito ay kanyang paiikliin. Naturally, even instantaneous moment. Kaya nga, dito sa panahon natin ito, kailangan maunawaan natin at makita natin kung bakit ito ay pinaiiksik ng Diyos. Divine acceleration. Dito makikita natin sa banal na kasulatan yung divine acceleration in Isaiah 60 verse 22 sa banal na kasulatan. Sa Isaiah 60 verse 22, dito makikita natin yung divine acceleration na ginagawa ng Diyos. At verse 22 ang sabi, ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papagyayariin kung madali sa kapanahunan. Meaning, dito malinaw ang salita ng at unawa dito na ang munti, ibig sabihin, very few. Pagka sinabi ng munti, very few. Sobrang kaunti. Subalit dahil sa katapatan ng inyong pagsunod, ito ay pararamihin. At yung maliit ay gagawing matibay. God teach and bear every one of us here maging matatag ang bawat isa sa atin. Ito ang ginagawang pagtuturo ng Diyos na yung huling panahon na tayo ay patatagin, patitibayin pagdating sa maglabas. Dahil ang Diyos ang gumagawa, hindi tayo. Siya ang gumagawa sa tuwing tayo ay lumalabas. Sa bawat lugar na kung saan tayo ay inuutusan, hindi sa sarili mong lakas at sa kakayahan. Kaya ang lahat ng pagtatagumpay ay nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin because of God's intervention. Siya mismo ay sumasama sa atin sa huling panahon nito, tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus nang siya ay narito. Sinasamahan niya ang kanyang mga alagad. Siya mismo ang gumagawa. Gayon ang gagawin ng banal na Espiritu at ng Diyos ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin sa huling panahon ito, na kung saan siya mismo ay lalabo, siya mismo ay lalaki sa ating paglabas. Why? Because it's perilous time. Bakit? Dahil napakadelikado ng panahon. Dahil ang kaaway ay nagtutumuling upang ang bawat isa ay pabagsakin. Kaya nga ang gagawin ng Diyos, sasamahan na tayo. Siya mismo ay makikilahok sa bawat gagawin nating paglabas. Kaya nga, dito, napakahalaga nung ating ginagawang paglabas, na ating ginagawang pagpupulong. Pagdating sa salita ng Diyos, dito malinaw yung divine intervention na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa ating pagsunod. Ang ginagawa niya, isinasalin niya sa bawat isa sa atin na yung kapangyarihan ay maisalin sa buhay ng bawat isa sa atin upang siya ay makagawa. This is what divine intervention means. Pagsasalin ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin.
restoration of lost time. Makikita natin na mabilis ang panahon ito ay ginagawa ng Diyos sa huling panahon. Napakabilis. At dito makikita natin in Joel 2 verse 25. Buksan niyo yung mga banal na kasulatan sa Joel 2 verse 25. Dito sinasabi, aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod, ng kuliglig, at ng ipaklong, na siyang aking malaking humbo na aking sinugo sa gitna ninyo. Ito ang kahulugan, meaning He will restore. Na kung paano nakaranas ang bawat isa sa atin ng pagbagsak, na kung paano nakaranas ang bawat isa sa atin ng katatanan. Ngayon, God will restore all lost time. Re-restore niya lahat ng nawala sa iyo. He will restore the years. All the locusts have been eaten. Lahat ng ginawa ng kaaway na sa buhay ng bawat isa sa atin, ito ay ibabalik ng Diyos. Lahat. Ibig sabihin, all. Ito ay lahat ay ibabalik ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga dito ang ginagawa ng Diyos, pinaiiksi niya ang panahon. Shortening of days. Bakit pinabibilis ng Diyos ang panahon? Dito makikita natin sa Mateo 24:22. Ang sabi sa Mateo 24:22, sapagkat may mga magsisilitaw na mabula ng Kristo at mula ng propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa? Ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Kaya nga ito ang ginagawa ng Diyos na pinabibilis niya ang panahon. Pakinggan niyo mabuti. Maaaring sabihin ng bawat isa, Brother Judul, naguguluhan kami. Diba ang Diyos lang ang nagpapagaling? Ang gumagawa ng himala, hindi ba ang Diyos lang ang maaaring sabihin niyo? No. Even Satan can do all the things. Kaya hindi basta ang pagsunod sa Diyos. Kailangan may personal kang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga, dito malinaw ang salita ng Diyos na sa huling araw, sasabihin niya, Panginoon, kami naman ay nagpagaling ng mga may sakit. Kami naman ay nagpatayas sa mga diablo sa iyong pangalan. Remember that Satan is a deceiver. Lagi natin tatandaan na si Satanas, siya ay mandaraya. And a liar, Satan can do magic. Kayang gawin si Satanas ang mga magic na yan. At sa pamamagitan ng mga magic na yan, magagawa niya ang magpagaling. Kaya nga marami ang mga magagamot, maging ang mga espiritista. Sila ay napapagaling sa pamamagitan ng Satanas. Kaya nga dito tayo ay magiging makalas. Satan can do take healing. Satan can do faith healing. Like the faith healer. Kung ito ay ating makikita at maunawan, napakaraming lumalabas, lalo-lalo na sa social media, na mga faith healer at mga faith healer na ito. And the sorcerer, Satan will use all his power to deceive Christian. Kaya nga dito makikita natin na ito ang sasalitain ng mga tao ito sa huling panahon. Panginoon, kami naman ay nagpagaling. Kami naman ay nagpalayas sa demonyo. Maging ang demonyo, babalikan niya. Lilituhin niya ang mga tao. Na sa pamamagitan ng kanyang gawa, sa pamamagitan ng kanyang pagdaraya, maging si Satanas, maging ang kanyang sarili, ay gagawin niya upang paniwalaan siya ng mga tao
ng mga Kristiyano. Kaya nga itong mga magic na itong mga nagmamagic na ito ay gawa ng diablo. Kaya nga napakahalaga ng personal encounter with the Holy Spirit. And the Lord will not recognize those things. That's why it is very important that we have personal encounter with the Holy Spirit. Ito ay napakahalaga. Na tayo ay magkaroon ng sariling pakikipag-ugnayan sa banal na Espiritu. Amen? Ito ay kailangan natin sa huling panahon. Dahil marami ang madadaya sa huling panahon. Kaya nga ito ang kahalagahan na maunawaan natin ang ibig sabihin ng compression of time. Yung pagpapaisip na gagawin ng Diyos. Number 2 topic na binigyan ko ng kaunawaan at binigyan ng kaunawaan ng Diyos sa aking buhay ng aking basahin is yung acceleration of activity. Number 2. Acceleration of activity as a divine acceleration or a supernatural speed signifies a season where God supernaturally speed up the fulfillment of His plan and promises. Kaya nga ang gagawin ng Diyos, pabibilisin niya na papagyarihin ngayong huling panahon yung kanyang pangako sa buhay ng bawat isa sa inyo. Supernatural speed ang gagawin. Supernaturally speed up the fulfillment of His plan, ang kanyang mga plano at pangako sa inyong lahat. Na lahat ng ito ay gagawin ng Diyos na mas mabilis kaysa kakayahan ng tao. Na kung paano ang tao ay kayang magpabilis, subalit higit ang gagawin ng Diyos. It is the sovereign intervention of God to bypass natural limitation, delays, and obstacles, bringing breakthrough to pass in the sudden moment. One of the key aspect is divine timing. Kaya nga kung paano pabibilisin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa buhay ng bawat isa sa atin, gayon kailangan maunawaan natin yung divine timing. Kaya nga ito ay namimensahe ko sa inyo ng mga nakakaraan. Yung timing, napakahalaga. At ang Diyos ay mayroong divine timing or fullness of time. It is not about rushing or taking shortcuts, but aligning with God's appointed time. Buksan ninyo ang mga banal na kasulatan sa Galatians 4, verse 4. Ang sabi sa Galatians 4, verse 4, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinubo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Meaning, nang subuhin ang Panginoong Jesus dito sa lupa kasama ni Jesus ang utos na kung saan ginawa niya ang inauutos ng Ama sa sanglibutan, God's purpose, kasama ng ating Panginoong Jesus nang siya ay subuhin. Ang susi, ang sabi ni Jesus, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng Ama na nagsubo sa akin at tapusin ito. My meat is to do the will of my Father that sent me and to finish His work. Ito ang plano at layunin ng Ama sa kanyang anak na si Jesus. Kaya sinubo dito sa sanlibutan. Kaya maging bawat isa sa atin ay napakahalaga na ating makita ang plano at layunin ng Diyos sa ating mga buhay.
ng Diyos sa aming mga buhay. Napaka-simple ng susi. Read the Bible. Basahin natin ang ating banal na kasulatan araw-araw and let the Holy Spirit guide you. At kapag naroon na yung kapuspusan ng banal na Espiritu sa buhay mo, sa araw-araw na iyong pagbabasa, sa araw-araw na iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, sa panalangin, sa pakikipag-ugnayan araw-araw, sa pagpasal mo ng krus araw-araw, dito makikita mo yung plano at layunin ng Diyos sa buhay mo. Paano? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Siya yung magtuturo, siya yung maggagay sa iyo araw-araw. Dahil alam mo na ang salita ng Diyos, ibig sabihin, naroon na, nasa puso mo na, now is the time. Na alam mo na, now that is your reasoning power. Pagka nasa iyo na ang salita ng Diyos, alam mo na, doon na papasok yung now is that your reasoning power. Na alam mo na kung paano mo lalakaran yung plano at layunin ng Diyos sa buhay mo. Na magawa mo yung pinaplano ng Diyos sa iyo sa araw-araw ng iyong buhay. Kaya hindi ka lalabas ng iyong tahanan na hindi mo alam ang iyong nilalakaran. Dahil sa araw-araw na iyong paggising, naroon ikaw ay dumadalangin. Panginoon, banal na Espiritu, samahan mo. Ikaw ang lumakad sa aking mga araw. Ikaw ang magsalita sa aking mga bibig. Sa lahat ng aking makakaharap, ikaw ang lalabas. Yung plano at layunin ng Diyos sa iyong buhay in His perfect timing. Kaya nga napakahalaga na ating maunawaan yung perfect timing na kung saan ito ay binibigay ng banal na Espiritu na ituturo sa buhay. Number 3 topic, magnification of personality. Ano yung magnification of personality? It is the act of focusing on God, God's greatness, so that He became the central focus, reducing the perceived size of personal problems and self-importance. Ano yung susi, ano yung key aspect ng magnification of personality? Ibig sabihin, shifting or ilipat yung focus from self to God. Kung paano meron ikaw self-focus, yung focus mo bilang isang tao. Ito ay gagawin ng banal na Espiritu na ilipat niya na ma-focus ka sa Diyos. Sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos, yun ang gagawin ng banal na Espiritu. Shifting focus from self to God. Kung tayo raw ay may mga kinakaharap na suliranin sa buhay o anong bagay ito, imbis na ating hanapin o suriin mabuti ang mga gawa o gagawin sa pamamagitan ng ating sariling kaalaman o kaunawaan, ang gagawin ng banal na Espiritu, itatransfer niya doon sa gawa ng Diyos na ito ang iyong nakita na siya mismo ang gumawa sa buhay mo ng mga bagay na makatutulong or makapagbibigay ng kalutasan doon sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Kaya nga, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Juan 3:30-31. Ang sabi sa verse 30, siya ay kinakailangan dumakila. Ngunit,
kay Juan, ang nanggagaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At ang ukol sa lupa ay sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. Meaning, it is about the authority of Jesus Christ na sinugo ng Diyos mula sa itaas tungo dito sa lupa. Dito, ipinakikita ng Juan Bautista na mas binigyan niya ng importansya ang daan ng Panginoon kaysa sa kaniyang ministeryo. Mas inuna niyang bautismuhan ang Panginoon Jesus upang magawa ang plano ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo dito sa lupa. Mas binigyan importansya ng lalaki si Juan na maunang bigyan daan ang gagawin ng Diyos sa ating Panginoon Jesus. Kaya ito ay pinautismo. Kaya kung ang bawat isa sa atin ay may mga kinakaharap sa buhay, ang pangako ng Panginoon, these last days, I will pour out my spirit upon all flesh, meaning doon sa mga kaluluwa na ginawa ng kanyang kalooban, sa mga kaluluwa na ginagawa ng kanyang kalooban, doon ibubuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang pagpapala. Sino ba yung mga kaluluwa na gumagawa ng kalooban ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Tayo yun. At sa atin niya ibubuhos ng mas mabilis ngayong huling panahon. Sino ang may mga pangangailangan? Taas ang kamay. Sabihin niyo, Panginoon, mabilisin mo ang pangangailangan namin upang magamit namin sa iyong hari. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga, dito, napakahalaga na tayo ay laging may pakikipag-ugnayan sa Diyos araw-araw. Bakit mas binigyan ng priority ni John the Baptist si Jesus? Bakit mas binigyan ng lalaki ito ng importansya na siya ay mabautismuhan kaysa dun sa mga tao na kanyang binabautismuhan para sa kanyang ministeryo? Dahil nagsasalita ang Diyos kay Juan Bautista na sinasabi, kailangan may sagawa ng aking anak ang aking plano at layunin sa sanlibutan ito. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa Juan 1:15 at sa 30, lalakaw. Dito sinasabi sa verse 15, pinatotohanan ni Juan, pinatotohanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, ito yung aking sinasabi, ang pumaparitong nasa likuran, nasa uliang ko, ay magiging una sa akin, sapagkat siya ay una sa akin. At sa verse 30, sinasabi, ito yung aking sinasabi, sa uliang ko ay dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin, sapagkat siya ay una sa akin. Kaya nga dito, pinakikita ng mga kasulatan ng salita ng Diyos kung bakit pinakukuna ng Ama na gawin kay Juan ang lahat ng ito. Dahil sinasabi ng Ama, mas una siya kaysa sa iyo. Bagamat mas maranda si Juan kaysa kay Jesus. Meaning, bagamat una siya kay Jesus bilang tao, maging ang ikanak
matigas sa buong sanlibutan. Kaya maging si Juan Bautista, imbis na mag-focus sa kanyang ministeryo, he focused to Jesus, the Savior. And that is what you call magnification of personality. Kaya nga, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Magnification of personality, focusing God's greatness. Kaya nga doon, nakapokus ang lalaking si Juan Bautista na kung saan magawa niya yung inauutos ng Diyos sa kanya na gawin para sa ating Panginoong Hesus. At ito ang gagawin ng Diyos sa huling araw sa buhay ng bawat isa sa inyo na kayo at ako ay pumokus doon sa kanyang sinugo. Amen? Sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa huling panahon ito, gagawin ng Diablo na siya ay mag-double time upang ang bawat isa sa atin ay masilo. Kaya nga, ang gagawin naman ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Espiritu, tayo ngayon ay mag-double time din upang tayo ay matuto sa ating Panginoong Hesus. Number 4 topic, increase in intensity of living. Isa ito sa binigyang kaunawaan at kahulugan ng Diyos sa akin at para sa inyo. Increase in intensity of living. Ano ang ibig sabihin ito? Increase in intensity of living refers to moving away from lukewarm or supernatural faith towards a passionate, wholehearted, and disciplined life and devoted to God. Dito na pumapasok yung ang bawat isa sa pagiging mainit sa Diyos ay papasok sa immaturity. Pipilitin ng away na ang bawat isa sa atin ay pabagsakin upang hindi tayo mapasok sa maturity. Ito ang gagawin ng kaaway. Subalit, ang gagawin ng Diyos, double ending. Talagang dito makikita natin sa huling panahon, may labanan, may pakikibaka. Maging sa loob ng church ay may pakikibaka gagawin na kung saan ang bawat isa ay papanghihinain. Mapopokus ang inyong mga mata, ang inyong mga isip doon sa nangyayari sa loob ng church na ginagawa ng kaaway upang ang bawat isa sa inyo ay manghina at huwag kayong mapasok sa maturity. Kaya nga ito ang kadelikaduhan. Ang Diyos ay patuloy, lalo ngayong perilous time. Kaya yung perilous time, ito ang ginagawa ng kaaway na napakadelikado. Ang ibig sabihin ng perilous time, delikadong panahon, delikadong pagkilos sa kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dito sa ating ginagawang pagsunod, hindi pwede yung sitting Christian. Hindi pwede yung tayo nakaupo. We have to move forward. Hahabang tayo sa pagsunod natin sa Diyos. Key, ano yung susi? Fervency of spirit. Ano yung sabihin ng fervency of spirit? Meaning, urge believers not to be lazy, but to be fervent in spirit. Nag-uuminig or nagbabaga, nag-aapoy pagdating sa pagsunod. Ito ang gagawin ng Panginoon ng Banal na Espiritu sa atin. Dahil ang kaaway na ay kumikilos upang tayo ay papanghinain. Wholehearted devotion, ito ang gagawin. Wholehearted devotion, yung ating puso at isip, focus tayo, this last stage, sa pakipag-ugnayan sa Diyos, sa Banal na Espiritu, upang mag-increase ang ating intensity of
living, going to maturity. Intensity of living, going to maturity, and deeper life. Mas magiging malalim tayo sa unawa sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, dito ang gagawin natin, tayo ay focus sa salita ng Diyos. Ito ang napakahalaga. Lalo higit sa mga kabataan. Na ang mga kabataan ito ay ma-focus pagdating sa salita ng Diyos upang mas maging malalim, deeper life, at pumasok ang mga kabataan pagdating sa maturity. Dahil sila ang target ng kaaway sa huling panahon nila. Ang mga kabataan ito, makakilos sa kanila yung gawa ng sanlibutan, yung gawa ng kabunduhan sa mga kabataan ito upang sila ay mapasok sa pagkatalo. Kaya kailangan ang mga kabataan ito ay laging puno ng salita ng Diyos. Kaya nga meron tayong leader pagdating sa kabataan. At ito ang kanilang ituro. Dito sila ma-focus. Bagamat sila ay mga nag-aaral, bagamat sila ay may mga pinagkakaabalahan sa buhay nila na ginagawa, lalo-lalo na sa eskwelahan, nandiyan yung mga barkada, nandiyan yung hindi nila maiwasan na sila ay makahilo-hilo pagdating sa sanlibutan. Dito, pag sila ay puno ng salita ng Diyos, tuturuan sila na sila ay lumayo. Kaya nga, noong isang araw, ito, suko ng aming pamangkin na lalaki, si John Mark, ang sabi niya, nag-resign na ako, ang June sa trabaho. Sabi ko, bakit? Ay, dahil yung nasa paligid ko ay talagang nagiging ay sobrang makasanlibutan. Sobrang makasanlibutan yung aking nasa paligid. Kaya ako'y nag-resign dahil talagang inaakay ako sa mali. At pagka hindi ako sumasama, naroon, nabuhuli ako ng aking mga kasama. Kaya nga, mas ginawa ko ang lumayo, mag-resign. Kaya nga, binigyan naman ako ng Diyos ng bagong trabaho. Kaya sabi ko, Diyos yan, na nagbigay sa iyo, alam mo bakit ako. Dito ako sa ating sambahayan. Dito, iniingatan, lalo-lalo higit ang ating mga kabataan. Bakit? Napakahalaga na ako tayo ay pumokus sa salita ng Diyos upang tayo ay hindi malayo doon sa tipan na ipinagpagtipan ng Diyos sa ating Ama. Sa inyong lolo ako, na kayo ay hindi malayo doon sa salita ng Diyos na ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Yun ang taong napakahalaga na inyong maunawaan. Kaya nga, nakikinig yung aking pamangkin habang kami nagkukwentuhan dito ng nakaraang araw at sineshare ko sa kanya yung kahalagahan ng salita ng Diyos na ito ay matingo sa ating mga puso at ito ay hindi na umalis at ito ay matatag sa ating kaloob-looban upang pagdating ng kaaway, pag-atake ng kaaway ay maging matatag ang bawat isa. Kaya nga nakikita ko bagamat ang mga batang ito ay talagang sila ay naroon sa naka-floating pagdating in the spiritual dahil na walang inaatingan itong mga kabataan ito. Subalit doon ko nakikita yung tipan ng Diyos sa kanyang lalaking lingkod, hindi niya inaalis. Hindi inaalis ng banal na Espiritu. Iniingatan ng mga batang ito. Bagamat sila ay napapasok, yung iba sa pagkakasala, sila ay nahuhulog sa kasalanan, subalit naroon. Hindi inaalis ng Diyos ang kanyang kamay. Laging naroon. Kaya nga, naroon ang Diyos ay kikilos sa mga batang ito sa tamang oras, in His time. Kikilos ang Diyos dito. Kaya nga, ang ginagawa ng Diyos, pinabibilis niya na kung paano
Maaaring ang mga hirang ay madaya. Subalit, sa huling panahon, sasagipin ng Diyos ang kanyang mga anak upang ang bawat isa ay maligtas. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ito ang napakahalaga na ang salita niya ay nakatanim sa puso ng bawat isa sa atin. Number 5, topic, erasure of standards. Tinutukoy nito na sa huling panahon, pilit na gagawin ni Satanas na burahin, alisin sa isip ng bawat isa. Buburahin ni Satanas sa isip ng bawat isa, lalong-lalo na sa mga Kristiyano, na ang law o ang batas ng Diyos, ito ay ilayo niya sa mga Kristiyano or i-misguide or i-mislead niya ang mga Kristiyano, lalo ang mga kabataan. Ililihis niya sa pagsunod. Kaya yung mga commandments ng Diyos, yung utos ng Diyos, ito ay magiging pangkaraniwan na lang. Magiging pangkaraniwan ito sa paningin ng mga tao dahil sa ginagawa ng Diablo na paglihis doon sa kaisipan na kung saan ang salita ng Diyos, ito ay magiging pangkaraniwan na lang sa tao. At hindi mapopokus ang mga Kristiyano. Hindi sila papasok doon sa kalaliman. Magiging mababaw sila dahil sa gagawin ng Diablo sa sanlibutan. Magiging baliwala yung mga utos na inuutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Why? Bakit magiging baliwala ng mga ito? Dahil mas nanaisin ng tao na sila ay tanggapin ng lipunan. Nakikita ba natin? Sa sanlibutan ito. Mas gusto nila tanggap sila ng lipunan. Kaysa yung sumunod doon sa mahirap na inuutos ng Diyos. Mas pipiliin nila yung kampanteng pamumuhay. Mas pipiliin ng marami yung may alam lang ako sa salita ng Diyos, subalit hindi malalim. Yung tanggap ng kanilang pananampalataya, yung tamang pananampalataya lamang at hindi malalim na pananampalataya, doon mas nanaisin ng mga Kristiyano ang ganitong uri ng pagsunod. Yung mababaw na pagsunod. Hindi sila papasok doon sa mga ministry or mga leader na may malalalim na pagsunod. At mas pipiliin nila yung mga samahan na tanggap ang kanilang pagkatao kung sila man ay naroon sa LGBT, bakla, tomboy, nagsasama ng hindi kasal. Doon mas pipiliin nila yung mga leader na tanggap sila. Sa harap ng Panginoon, hindi pwede ito. Hindi tatanggapin ng Diyos ang ganitong uri ng pagsunod. At ito ang gagawin ng kaaway sa huling panahon ito. Yung homosexual ay tatanggapin sa sanlibutan. Yung pagsasama ng hindi kasal ay tatanggapin sa sanlibutan. Maging sa mga churches, ito ay tatanggapin. At ito ang hindi tatanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Ito ang kanyang gagawin. Erasure of standards. Ibig sabihin, yung standard ng Diyos, ano ang gagawin ng kaaway? Papababain niya.
sanlibutan, maging ng mga Kristiyano. Kaya nga, napakahirap ng pagsunod pagdating sa truth. At ito ang itinuro ng Pastor Boy sa atin. Mga nakabahagi ng ministeryo at tawag ng pagsunod ng lalaking si Pastor Boy dito, hindi niya hinayaan ang ganitong klase ng pagsunod. Kaya nga, napakahirap. Subalit, pakinabang sa huli ang ganitong uri ng pagsunod. Kaya nga ito ang gagawin, pilit ng dyablo, sila ay dadayain. Mabuti na sila ay tanggapin ng sanlibutan. Kaya nga, sa huling panahon, dapat maging matalas ang bawat isa sa atin. Dito, tayo ay tinuturuan ng Diyos na tayo ay maging malalim pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nga, anong gagawin natin upang tayo ay lumakad sa katotohanan? Read the Bible. Ito ang susi. Ito ang sagot. Because Jesus is truth. Ang Panginoong Jesus, siya ang katotohanan. Kaya napakahirap magpakabalan. Subalit, pagka ikaw ay tunay na tumanggap sa isang Diyos na buhay, hindi mahirap ang pagpakabalan. Pagka ang Diyos ay nasa iyong puso, nasa iyong buhay, lahat ng murni, lahat ng hindi tama, ito ay tatama ng banal na Espiritu sa buhay mo. Kaya nga, may mga kapatiran tayo na lumalakad pagdating sa compromise. At ito ay hindi nila kaya alisin. Subalit, sa Panginoon, wala imposible kung ito ay lalakaran ng bawat isa sa atin. Kaya nga, topic number 6, hardening of hearts. Hardening of heart. Ano yung hardening of heart sa Tagalog? Pakitigasin ang puso. Hardening of heart signifies spiritual stubbornness, unresponsive to God, and lack of compassion. Ito ang ibig sabihin ng hardening of hearts. At dito, sa mga salitang ito, ay nakapaloob ang mga spirit na ito na siyang kumikilos upang ang puso ng isang tao o ng isang Kristiyano ay tumigas. Una, pride. Pride. Pagka ikaw ay nabumuhay sa kasalanan, pagka ikaw ay nagsasama na hindi kasal, doon naroon yung pride. Anong sasabihin? Wala kang pakialam. Ganun ang sinasabi ng marami. Wala kang pakialam sa amin. Nabubuhay kami ng sa amin. Subalit, sa harap ng Diyos, ito ay kasuklam-suklam. Disobedience and persistent refusal to acknowledge God's sovereignty, leading to divine judgment or abandonment. Pinagtitigas nito ang puso ng isang tao, tulad ito sa kalyo. Ito ay ibinensahe ng Pastor Boy kung hindi natatandaan. Kung natatandaan niyo yung salitang kalyo. Kalyo, pinagtitigas nito tulad ng kalyo, isang matigas na balat. Kaya nga, doon sa mensahe ng Pastor Boy, ano ang kailangan? Oil. Kailangan ng langis upang ang inyong mga puso ay lumambot. Kailangan ng isang matigas na sisidlan. Ano ang kailangan ng isang matigas na sisidlan? Oil. New oil. Ito ang kailangan ng isang matigas na sisidlan. Upang ang sisidlan ito ay lumambot. E sino ba yung sisidlan? Sino yung sisidlan? Tayo. Tayo yung sisidlan. Ano ang kailangan natin? Bagong langis.
Ito ang kailangan ng bawat isa sa atin upang ang ating matitigas na puso ay lumambot. Amen. Palapakan muna natin ang Panginoon. At pagka ikaw ay na paghiran ng langis, ng bagong langis, ano ang mangyayari? You will repent. Repent. Plead the blood of Jesus and put a new oil. Yun ang mangyayari. Maghihingi ka ng tawad. Put a new oil upang lumambot ang puso ng isang tao. Ang sanhinga ng isang matigas na puso, tulad ng lalaking si Pao, nasa kanya yung spirit of pride, arrogance, lagi na lang nire-reject yung truth. Eh sasabihin ba siya, brother, nakasulat sa banal na kasulatan, ang Diyos ang nagpatigas ng puso ng lalaking si Pao. Yes, but sa buhay, sa pag-aaral, nakita sa buhay ng lalaking si Pao na siya ay totoong may matigas na puso. Bagamat pinatitigas ng Diyos ang puso ng lalaking si Pao, siya pala, sa buhay niya, siya pala ay may matigas talagang puso. At ito ay nakita ng Diyos na sa buhay ng lalaki ito, siya ay may matigas na puso. Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano, kapag narinig mo na ang tinig ng Diyos, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Buksan niyo ang mga banal na kasulatan sa Awit 95. Awit 95. Verse 7 and 8. Ang sabi sa verse 7, sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kaniyang pasulan at ang mga tupa ng kaniyang kamay. Ngayon, kung iyong titigin ang kaniyang tinig, sa verse 8, huwag ninyong pang matigasin ang inyong mga puso gaya ng Meriba, gaya sa kaarawan ng masa sa ilang. Meaning, huwag tayong magduda sa Diyos tulad ng mga Israelita na kung saan sa lugar ng Meriba at Masa na mismo nakita na nila ang himala ng Diyos na ginawa sa kanila nang sila ay labas sa lupain ng Ehipto. Dito, pinagpatigas sa kanila ang kanilang mga puso. Sa ating panahon, narito kasamaan. Subalit narito kasama natin ang ating banal na Espiritu, ang ating Panginoong Jesus. Ang banal na Espiritu siyang mag-guide sa buhay ng bawat sa atin upang unawa sa salita ng Diyos. Na siya ang ating kasama, na siya ang magtuturo sa buhay ng bawat sa atin. Sa bawat oras, sa bawat minuto, sa ating paglabas, sa ating paglakad, sa ating gagawin, sa lahat ng ating iniisip, ang banal na Espiritu ang kasama natin. Kahululihan, nais ko lang dagdag, may say about abundance. Sa kahululihan, abundance. Who wants abundance? Taas ang kamay. Abundance. Abundance. Ano yung sabihin ng abundance? Kasaganaan. In one of the most common promises of God's favor, we read in 3 John 2. Ano ang sabi sa 3 John 2? Ano sabi? Sige. Ano sabi? Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Sa Tagalog, ang sabi, mga minamahal, aking dinadalangin na sa lahat ng mga ng iyong bagay na guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagkikinawa ng iyong katawan. At lahat ng ito ay plano at kainin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin.
Please unlock the door of heaven. Ang susi daw upang mabuksan ang pintuan ng kalangitan pagdating sa pagpapala, pagdating sa kasalanan. What will unleash the transfer of wealth is truth. Katotohanan. Yun ang susi upang ang pagpapala, upang ang kasalanan daw ay ibuhos sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Truth, katotohanan. Kaya nga, hindi pwedeng mawala ang katotohanan. Kaya pagka ang bawat isa ay lumalakad sa katotohanan, pagka ang bawat isa ay lumalakad sa truth, doon papasok yung pagpapala, yung kasalanan. Kasi sinasabi, yung pangako ng Diyos ay gagawin niya sa buhay ng bawat isa atin. Kaya nga tayo ay mahirap na lumakad sa compromise. Bagamat makuha mo man ang iyong mga naising, subalit ito ay makukuha mo sa pamamagitan lamang ng iyong lakas. Paimay makukuha mo ito hindi sa pamamagitan ng turo at ng tipan ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga napakahalaga na ang truth o ang katotohanan. Kaya napakahalaga na ating pasanin at ipamuhay ang salita ng Diyos. Kaya nga buksan pa rin natin ang ating mga banal na kasulatan doon sa verse 3 and 4. Ng John, ng 3 John, ikatlong 1, yung verse 3 and 4, kasi binasa natin yung 3 John 2. Basahin naman natin yung 3 John 3. Ang sabi, sapagkat ako'y totoong nagalak nang magsidating ang mga kapatid at nangagpatotoo sa inyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Sa verse 4, wala nang dakilang kagalakan sa ganang aking na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Kaya hindi tayo pwedeng lumakad sa compromise. Pag may compromise sa buhay natin, pag may compromise sa bayan natin, lagi mong tandaan, ang Diyos ay hindi nakikisa sa iyo kahit mag-fasting ka pa ng isang buwan. Hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo. Iyan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Truth is the key for our abundance. Palakpakan natin ang Panginoon. Lumakad tayo sa katotohanan. Go forward. For I am with you. I am giving you victory. Palakpakan natin ang Panginoon. Paano tayo lalakad sa katotohanan? How? Since biblical prosperity is the result of divine truth, it is imperative or kailangan we fill our lives with God's precious word. Ito ang kasagutan. Punuin natin ang ating mga puso, ang ating mga bibig, ang ating mga isip ng salita ng Diyos upang lumalim, upang magkaroon ng katotohanan. Marami ang nagbabasa ng salita ng Diyos, subalit bakit hindi makalakad sa fulfillment or doon sa truth na nais ng Diyos? Bakit? Bakit maraming nagbabasa ng Bible? Marami ang nagbabasa ng banal na kasulatan, subalit hindi nila maipamuhay ang kabanalan because hindi mo totoong tinanggap ang Diyos sa buhay mo. Magaling magbasa sa Satanas niya, alam mo banal na kasulatan eh. Subalit, hindi na kayang salitain na Jesus ang hari ng mga hari. Hindi na kaya sabihin na si Jesus ang hari ng mga hari. Hindi kaya sabihin sa tanas. Why? Because siya ay
ay deceiver. Siya ay mandaraya. Ito ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Kailangan natin mapuno ng salita ng Diyos because the very word of God is the truth. At pag napuno ka ng salita ng Diyos, God's favor ay nasa iyo. The joy of the Lord, you are chosen. You hold the key. Hawak mo ang susi pagka ikaw ay lumalakad sa katotohanan. Amen? Hawak mo ang susi. And now you are walking in the Spirit. And when you are walking in the Spirit, you will now learn to wait for His timing. Yun ang isa pang susi. Pagkahawak mo ang susi ng katotohanan, pagkahawak mo ang salita ng Diyos, naroon tuturuan ka ng banal ng Espiritu na mag-antay pagdating doon sa iyo. Kasaganaan, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya nga ito ay laging itinuturo. Sa linggo, magpapatuloy ang ating mensahe. Nagsabi ako kay Bongbong, ako muna ang tatay sa linggo. Dahil napakahalaga nito. Tuloy-tuloy itong abundance na ating pagsasalu-saluhan sa araw ng linggo. Kaya tumayo tayo lahat at kayo ay umawit, sumubag sa ating Panginoon.
God's holy angels, we say, give forgiveness to the Most High God, who sets our heaven and earth, deliver from all our enemies, and multiplier of their blessings on by faith. Hallelujah, every praise is to our God.